I'm June Abinis. I'm using my partner's account kay I cannot do live sa June Abinis and Ernest Abinis na account. So hindi tayo hindi ako masyado ma-uptick sa live. But I have to do this before they will delete or shut down my account. Sana maraming Cebuano, ang daghang mga Cebuano ang mukuan mo join karon diri sa Cebu People's Indignation Rally. O ako isa sa lead convener kagabi 12 a.m. in the morning pumasok ang at least isang dosinang pulis, mostly from Manila, with a search warrant. And I was shocked kasi if they are to file a case against me of cyber libel, bakit nila kukunin yung cellphone ko if they have the evidence? Kasi normal sa case, if you have the evidence, you have to show the court that you have an evidence and arrest me. Una yung warrant of arrest, ito baligtad. Inuna nilang kunin yung cellphone ko at PC ko, personal computer ko sa bahay. They barged in at middle of the night and refused me to have my lawyer witness sa ginawa ng mga pulis. I have nothing against the police na bumarch because pumasok sa bahay ko kasi they are under the instruction of the big boss, lalo na ni General Torre na namimihasa na sa pag-violate ng mga people's right, mga basic rights. So si General Torre namimihasa na to silence anyone. If he can silence the KOJC, which is a very powerful group, a very big group, sino ba naman si June Abinis? Ordinaryong tao lang tayo. Naging lead convener ako sa Cebu Maisog Rally kasi talagang pagod na ako sa kalokohan ng gobyerno natin. Pero anong ginawa nila? The night before na mag-rally, pumunta sila 12 a.m. at saka yung style nila sa pag-search, it took them 4 hours. They really tried to parang wear me out. Kaya naman nilang kunin yung cellphone ko in 30 seconds eh. Tapos yung PC ko in maybe 10 minutes. But they have to probe yung cellphone ko, dina-download nila yung laman. I think pinano nila. Tina-transmit nila sa Manila yung content ng cellphone ko without my authority. With my verbal disagreement, sabi ko, that is illegal. You have no right to tamper my cellphone, pero ginawa pa rin nila. Pumasok sila, kinuha yung cellphone ko, sinaksak sa laptop nila, dinownload yung mga laman. So basically, my cellphone was tampered. Dapat ebidensya yun eh. If I really committed a crime against General Torre na human rights violator, bakit kailangan nilang kunin yung cellphone ko, magkuha pa sila ng search warrant if they can just file directly a cyber libel against me if they have the evidence? So ang ginawa nila, they did a search warrant. They issued a search warrant in the middle of the night before the rally, knowing I was one of the core group, para lang hindi mapagbigyan ng mga Cebuano na makapag rally. Kasi yung mismong grupo ko sa lead convener puro volunteers. Tulad ngayon, hindi pa ako nakatulog kahit isang oras, kahit 30 minutes hindi ako nakatulog. Kasi I feel violated, I feel harassed, I feel disrespected. And wala na ni paglaong nga nasod. They will harass anybody. If they will harass PRRD, if they will harass Inday Sara,
Sino ba? Kinsa man si Jun Abinis. I'm not crying dahil naawa ko sarili ko. Naawa ko sa mga Pilipino. Mas naawa nga ako kay Tatay Digong. Mismong mga pulis na tinulungan ni Tatay Digong, walang ginawa. Ang mga pulis natin, karamihan duwag. Kinsa man ang mulaban sa Pilipino. Kada adlaw, gusto nila pildihon ang Duterte. Mismo si Sara niingon, gusto nila patyon si Sara. Ako, Jun Abinis, ultimo, pwede po ko nilang patyon. Ang harassment gahapon, wala rato. Katiting lang ang harassment para sa ako Pero ang ako alang yun, sana mga Pilipino, ilabas na natin tapang natin. Kasi kaya nilang isa-isahin ang mga lumalaban sa bangag administration. Papayagan ba natin na basta-basta na lang yung mga Duterte isa-silence nila? Papayag ba tayo sa mga kernel na matatapang ikukulong nila? Papayag ba tayo na ordinaryong mga vlogger ikukulong nila? I am not crying for myself. Malalaki na yung anak ko. I am crying because walang tapang ang Pilipino sa ngayon, at ang PNP military natin parang tinitinglan lang nila yung leader na matino na si Duterte. Si Inday Sara binubuli, hinaharas, kihadre, kihadito. So I'm just overwhelmed how crazy, how audacious, how kapal ng mukha ang administration na to. They will try to silence anybody. They will do everything to intimidate the Filipino. Rally pa lang ang ginagawa natin dito sa Cebu. Rally pa lang. Ang mga Cebuano very excited na makita nila si Digong. Because Digong is a symbol of uprightness sa leader. Digong is a symbol of integrity. We are longing for that kind of leadership. Kaya ang mga taga Cebu, masaya na pupunta si Digong. I am a volunteer. I spend my own money. Nobody is paying me to join Korma Isog. I just want to show every Filipino na magsakripisyo tayo para makita ng gobyerno nagkaisa tayo. Tapos, naawa ko kahit si Tatay Digong walang budget pupunta dito. I was told hirap si Tatay Digong sa budget. Kahit yung rally, walang budget. Nagmamakalimos yung ang core group, kahit mga barricade lang, nagmamakalimos para lang makita ng mga tao na nagkakaisa ang mga Cebuano. Si Tatay Digong hindi nagnakaw. Gusto niyang pumunta rito pero mismo yung expense hindi niya kaya dahil hindi siya nagnakaw. Pero tingnan mo yung gobyerno natin, 4.3 trillion ubos na in 2 months. Kaya sa mga Cebuano, mga bay, magpakita ta nga nagkahiusa ta. Okay ra ko. Ila kong harason kadadlaw. Actually, wa ko mahadlok nga ila kong harason kadadlaw. In fact, pwede gyud ko patyon ni General Torre. General Torre, duwag ka. Mukha kang pera, General Torre. Pwede mo akong mapatay, pero hindi mo ako mapapatahimik. Demonyo ka, General Torre. Mukha kang pera. Ang mga PNP, ginawa mong binaboy mo ang PNP. You can file all the case you can file against me. I don't care. You can go to my house. You can kill me. You can shoot my house. It's okay.
para makita ng mga Pilipino gaano kakademonyo. Bongbong Marcos, wala nang utak yan si Bongbong Marcos. Tayo mga Pilipino, nag-ikot na yan sa Bacolod, wala nang pumapansin eh. So, ang panawagan ko sa mga Cebuano, magkaisa tabay, adnihita karon diri sa Mandawi, atong punon, atong ipakita. Peaceful lang ta, walay violence. Nag-expect ko nga kining harassment sa ako as lead convener, kaming tanan mga maisog nga core group nga naay mga panginabuhi nga tarong ila pong harason. Na anay mga subpina nag-adto na sa ilang mga balay, gibalik-balikan na ilang balay og subpina akong mga kauban. Pero wala mi magpatarog, sige lang. Ang usan ako kauban na subpina sabay na ako'y subpina, nagbalik-balik na lang ako. Ang akong anak nahadlok, dalawa anak ko ka anak kay namugos og sulod ang mga pulis. Daghang kayo sila just to get my cellphone. Anong sabi nila? Trabaho lang. Tito, trabaho lang yun sa mga polis. Pero mga polis naman, sir, wag nating hayaan na wala na musukol ani nga gobyerno. Wala nang dignidad ang Pilipino kung bababuyin tayo ng Tory na yan. Ano bang meron si Tory? Tapang lang, apog lang yan si Tory, pero walang dignidad yan. Walang respetar yan sa mga Pilipino. So, karong gabi makita ni Bongbong Marcos, ni Tambaloslos at ni Tory nga ang mga Cebuano, pro Duterte. We love Duterte because he served the country. Every time I speak good about Duterte, sabi nila binabayaran ako ni Duterte. Now I heard. Hindi ka pa nga nakita si Duterte. Hindi ko pa nakita in person si Duterte. Si Sara. Mismo si Sara, hindi ko yan nakita. Ordinary citizen ako na nag-volunteer para lang magkaroon ng platform ng mga Cebuano. Yung karaban, pera namin yun mga convenor. Nagbigay kami ng mga sariling pera namin. Pero anong gusto palabasin ng administration? Bayaran kami. Hirap na nga si Tatay Digong pang eroplano lang sa grupo niya. Hirap na nga kami sa kahit barricade lang, marami kaming utang matapos lang yung area ng rally. Gagawin ng lead convener kahit magkautang-utang kami para lang magkaisa ang mga Cebuano. Hindi kami pumunta sa mga may pera dyan. Hindi kami pumupunta sa politiko. Kahit magtanong ka dyan sa mga politiko, sinong hininga namin? Hindi nga namin pinapunta kami ng politiko na local eh. Kasi ayaw naming sabihin na namumulitika. Laban ng mga Pilipino to. Araw-araw may namamatay na mga bata, mga babae, mismong mga pamilya, kinakatay ng mga tatay nila dahil sobra ng dami ng adik. Tapos sasabihin nila Maribel Torre na less ang crime, 60% lower. This is my first live kasi talagang I cannot believe gaano kakapal, gaano ka-greedy, gaano kawalang hiya ang administrasyon na to. At alam ko yung harassment na ginawa nila, na i-raid yung bahay ko, sample lang yun. Sample lang yun sa akin. Pwede nila akong arestuin, pwede nila akong bugbugin, pwede nila akong kidnapin. Pero alam mo yung masama ng loob ko, yung mga kasama ko. Kasi yung mga kasama ko, sabi nila, sir, di kaya tayo i-harass? Sabi ko, okay lang. Unahon ko preso. Yun ang sabi ko kahit yung sa vlogger na 37. I'm not afraid na ikulong ako. Pero kung may masama sa loob ko, ang mga pulis natin, ang mga sundalo, dinobli yung sweldo nyo. Hindi nyo maprotektahan yung presidente na matino. Hindi nyo maprotektahan ang mga Pilipino. I am almost sure I will die this year because Bongbong administration, Maribel and Tory are evil. They will kill people for greed. Si Tambaloslos, mga kawatan na sila. But I don't care. I don't care. Pero ang
That's ang ano ko lang. Let's unite. Let's sacrifice. Kami sa Maisog Corps, puro sakripisyo. Minsan nag-usap kami, one battle kami ni Elmer, usap kami. Wala kaming mga pera. Yung mga sideline namin, halos wala. We are not earning money in Facebook and YouTube. So, sa mga Cebuano, mga boss, mga bay, atong puno ng Mandawi, atong ipakita sa tibuok Pilipinas nga ang mga Cebuano tag pro Duterte dili tungod kay pro Bisa, pareho tang Bisa, pro Duterte ta because nang hanap ta og leader nga isog og mo serbisyo sa tao. Mao na ako kanang protect inday, wa na kay lasi inday nako, wa na kay lasi Duterte nako, si Tatay Digong wa na nako na meet in person, pero I will sacrifice my time, my money, my effort, even my life para lang suportahan kay why halos isog sa Pilipino, mga Duterte na lang ng isog. Isog man sab ko, pero mas isog man yung Duterte mo. Bitaw nga, dapat ato silang suportahan. Si Tatay Digong wa na kusog. Mao may paralihon na to. Unsa pa man gusto nato isulti ni Tatay Digong sa ato ang mga sundalo, mga pulis. Unsa man nga klase nga hangyo, anong klaseng pakiusap ni Tatay Digong para matauhan ng Pilipino? Anong klaseng pakiusap? I don't care. Sa akin, okay na, I decided to dedicate myself on advocacy for Philippines kasi wala na tayo pupuntahan ibang lugar, isa lang bansa natin. Pero sa mga pulis naman natin, grabe. Ang mga pulis, hinaharas yung matitinong tao. Pero yung mga adik, naglipa na sa lansangan. So, I think that's my message sa mga kami dito sa Luzon. Tingnan nyo ang Cebu, nagkakaisa kami. Kahit hinaharas kaming Maisog Corps Group, it's okay. Patuloy kami. If one of us will die, that's okay. 120 million tayong Pilipino. Pwedeng pumatay si Bangag, si Tambaloslos, at si Tory. Pwede yang pumatay ng 10, pwedeng pumatay ng 100, pwedeng pumatay ng 1,000, pero 120 million tayong mga Pilipino. Payag na ako, una akong tirahin nila. Maligo na tayo. I live a full life. Hindi ako mayaman, but I have experienced life. Tama na yun sa akin. Pero ang masama sa loob ko, na parang nag-aantayan tayo, sino bang tatayo? Sino bang lalaban? Sino ba yung puprotekta? Puro na lang tayo Duterte. Puro na lang tayo Duterte. Kaya nga dito sa Cebu, nag-usap kami ng Maisog Corps Group. Sabi ko, okay, let's elevate this movement. Kasi panalo tayo sa social media. Kaya nga tayo sinasilent eh. Hinaharas tayo. Pero yung social media can only do so much. The true thing that can make change is action. Kaya pupunta tayo sa kalsada. Kaya last Sunday nagkaraban tayo dito sa Cebu. At ngayon ngayon mismo I check parang umuulan. But I think Cebuano will still come. Pumunta nga si Tatay Digong kahit hindi na halos makalakad dito sa Cebu, pupunta pa rin yung matanda just to inspire us. From Mindanao to the airport to the rally. Kita mga Cebuano, dili ta makabaktas kutob Mandawi to prove ourselves nga nagkahiusa ta. Ang ako ara, makita lang ko ni Tatay Digong nga isog gihapon ug makasagit ra kog Duterte. Good na ko. Makita lang kong mga Cebuano, bisag 10,000, 20,000, happy na ko. Kaya nga no, bahalag, gamay ra, basta puro isog. Unsao man ang daghan, pero walay klaro. Sa media nga pala, maraming media na tumatawag sa akin, wala na yung number ko. Kasi kinuha nga ng pulis. Sila na access sa inyo. Oh, so wala na akong so I have to use yung ng itong
account na to. May mga comment. I'll read some comment. Bring them on camera. Braille, lahos tamandawin ninyo. Yo, Braille, kita tayo. Ato ning chance. Pag wala na'y mga tao nga, kung wala na'y kusog si Tatay Digong mo inspire nato, kung wala nang volunteer, kung wala nang volunteer na mag-organize ng rally, baka ito na yung last chance natin na magpakita na we are against this bangag administration. So, sulitin natin. At sana buong Pilipinas susunod. Kasi, pag marami tayong nag-iingay, marami ang ma-feel ni bangag, ma-feel ni Tory na pwede nilang patayin ang mga maingay tulad ko, tulad ng mga maingay na 37 vloggers, pero hindi nila mapapatahimik ang mga Pilipino. Yun lang naman ang ano ko, yun lang naman ang advocacy ko. I do not intend to be someone big, someone even yung vlogging ko, I do not do live. I just write almost every week lang. Once a week lang ako nag-write. It just happened na yung mga sulat ko nagba-viral. But by profession, I am not a blogger. I am an accountant. I am a real estate developing consultant. But I give my time. I write. Bahala magalit yung mga demonyo dyan sa gobyerno. Basta, I want to express myself honestly. Yun lang naman kasalanan ko eh. Magsalita ng walang takot. Kaya habang buhay pa ako, magsasalita ako na hindi natatakot. Payag na akong maunang barilin ni Tory. Pero one day, Tory, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Marami sa PNP ang galit sa'yo. Marami lang din takot sa'yo. Kasi demonyo ka. Pero never mind. You can kill me, you can harass me, you can arrest me, you can imprison me. But you cannot silence the whole Filipino nation. You cannot silence Cebuano nation. Cebuano people. Sana pumunta ka rito sa Cebu. Matapang ka lang eh kasi chief ka eh. Pumunta ka ng Davao, hinaras mo religious group, nagdala ka ng battalion of people. Habang yung mga kinikidnap, yung mga batang pinutulan ng ulo, wala kang ginawa. Tory, mukha kang pera, demonyo ka, kriminal ka. Utang ina mo, Tory. You can file all the case against me. You can send your assassin. Go ahead. Alam niyo na yung bahay ko eh. Pag ako namatay, number 1 suspect si Tory. Kasi si Tory Berdogo. Si Tory, ano yan? Parang asong ulol yan. Siya ang tumatrabaho sa kalaban ng bangag na administration. So, payag na ako. Ilan ba yung matatapang na mga Pilipino, na mga Cebuano? Isa na ako doon. Pero isa lang. I-save mo to, i-save nyo or pag ako namatay, pag ako naging missing, si Tory ang primary suspect. He is using the whole PNP organization to protect bangag administration and to protect his own interest. Mayaman na yan si Tory. Super yaman na yan. Pag naging chief PNP yan, nako. Ang ihari niyan, mga kriminal din na mga pulis. Yung mga nagsasabo. Tingnan mo si Marvel, ini-encourage pa mga pulis natin. Hindi raw adik hindi raw lahat ng nagsasabo adik. Gago pa naman. Wala pa po akong tulog in the last magpo 48 hours na kasi kahapon the core group was very busy setting up
sa lahat ng preparation sa stage, sa mga visitors, mga VIPs. At marami ding senatoriables na gustong pumunta dahil nakita ng mga senatoriables na ang mga Cebuano ay nagkakaisina. Nakita nila yung caravan, na yung 200 plus na caravan dito sa Cebu, kahit hindi gaano na cover ng media, ay talagang very lively. Talagang the whole 4 hours na drive, Duterte. Kaya yung nung nag-convene kami sa caravan, sabi na okay, let's do a big rally. At ito na nga, today, mamaya magkakaroon ng Cebu ng big rally. Uulan o hindi, pupunta ang mga Cebuano. Pupunuin namin yan. Ipapakita ng mga Cebuano, nagkaisa tayo. Okay lang sa akin, naharas na ako, nawala yung wala na ang cellphone ko less than 1 year pa yon. Hirap pa ako bumili noon kasi more than 20, hindi naman ako mapera, may pamilya ako, may pinapaaral ako. So I have to save money. Kinuha lang yung GCash account ko, hindi ko man lang matransfer, kinuha rin ng mga pulis. Yung BPI account ko na di ko alam kung may laman ba yun o wala. Pero bank account ko yun, nasa cellphone ko. Hindi nila ako pinayagan na maano yung bangko, ma-close or ma-protect. So that's harassment. So ang PNP natin ngayon are now harassing people like me. Pero yung mga adik sa lansangan, yung mga killer sa lansangan, yung mga tulisan, walang nadakip. Tingnan niyo yung news. Di ba puro patay lang? Walang news na okay, nadakip na tong halos wala. Puro biktima, mga bata, matatanda, babae, mga asawa, yung mga helpless. So, yun lang, sa bago lang tumingin, pinasok yung bahay ko ng alas 12 ng madaling araw, kinuha yung cellphone ko at meron silang search warrant. Ang nag-file ng kaso, si Torre. Cyber libel daw. Pero bakit kukunin pa nilang cellphone ko kung may ebidensya na siya? Ang alam natin sa prosecution, pag may ebidensya ka, you go to the court and file the case. Bakit pa kukunin yung cellphone ko at PC? Bakit hindi na lang siya nag-file agad at nag-ano ng warrant of arrest and show the evidence against me? Nag-fishing expedition pa si Torre against me. At isa pa, ang duda ko, he thinks I'm being financed by some narco or pogo. No way. Wala kang makukuha sa cellphone ko. I am an upright citizen. I am not into illegal activity. Maingay lang ako sa social media through writing. I do not even do live. And yung mga interview sa akin is just an invitation, but I do not present myself as an expert. But since nakita nila na I have something to say, yun, na-invite ako ng media, and I thank media for that. Pero ang ginawa ni Torre ngayon, ang ginawa ng Bangag administration, they want to silence the Cebuano by harassing me para masampulan, para takutin yung mga Cebuano, especially yung core maisog ko. And they are spying on us. Pag may nangyari sa mga guest namin, guest list namin sa rally, lalo na kay Tatay Digong o mga senatoriable, cargo yan ni Torre kasi siya ang gumamit sa cellphone ko. I am the lead convener. Andun yung mga sensitive information na how to protect our BVIPs, especially Tatay Digong. So I'm very worried. Kasi kung napag-usapan namin saan dadaan si Tatay Digong, pinakialaman nila yung cellphone ko, dinownload niya yung laman. Pag may nangyari kay Tatay Digong, Torre, magtago ka na. Pag may nangyari sa mga Duterte, pinakialaman niyo yung cellphone na personal phone ko.
Alam nyo ako ang lead convener. Tiniming nyo pa. Tiniming nyo pa na ngayon ang rally. Ginawa nyong search na 4 hours na kaya naman gawin in 30 minutes just to wear me out, just to harass me, just to show na you can do anything against me, na kayo ang makapangyarihan. Fine. Pero wag na wag niyong galawin sa Tatay Digong. Wag na wag niyong makikita nyo pag may nangyari sa mga Duterte. Kala nyo sa inyo lahat ng mga pulis, sobra kalahati dyan, pro-Duterte mga pulis. Baka kala mo, Torim, ikaw na yung may control. Hindi, nanahimik lang yung mga matitinong pulis dyan. Wala na. Pag sana yung mga matitinong pulis dyan sa PNP, military, I do not know how we will do this, pero kailangan nating bawiin ang gobyerno sa kamay ng mga bangag at mga kriminal at mga greedy tulad ni Tory, ni Tambaloslos at ni ni Bangag at ni Lisa, BBM addict. Kasi pag hindi tayo nagkaisa, it will take another 20 years tulad ng tatay nila. So I think I will do live later on. Baka marami pa kaming tatrabahuin sa tatrabahuin sa site, sa rally. Tapos hindi na ako I was not able to contribute my legwork sa site. Di ko alam kung naayos na ba yung stage kasi I have to rest but I cannot sleep. So siguro this live helped me to speak what's in my heart. Tapos para pag mailabas ko yung emotion ko na nainis ako na talagang sinampulan nila akong harasin at sinampulan nilang takutin yung maisog ko at sinampulan nilang i-compromise yung security ng mga guest namin na mga senatoriables at ni Tatay Digong. Yun ang kinakasama ng loob ko. Yung nawala sa akin na cellphone, of course, wala na akong cellphone ngayon. Yung PC ko, I bought that for 40 or 50,000. Kinuha. And I'm doing consultancy only. I dedicated myself in the last several months to really support the Duterte advocacy. When I say support Duterte advocacy, it does not mean Tatay Digong or Inday lang, Inday Sara. No. When I say Duterte advocacy, I support what is right, what is correct, what is moral, what is needed by the Filipino people. It just happened na si Tatay Digong at si Inday Sara is the face of what is upright, what is moral, ano yung tama, ano yung matinong leader. Tulad ni Kong Dante Marcolita, susuportahan ko yan. Kasi matino. Yun ang advocacy ko. Wala akong objective na nagpapapapil para makakuha ng ranggo or magkapera sa mga organization. No, that's not my I'm an accountant. I'm a law graduate. I know I can survive my own. But this nation needs volunteers. Volunteers. Hindi lang volunteers, maisog nga volunteer kay ang akong gi-experience kagabi. I was not really afraid, but I was exhausted. Na-exhaust talaga ako kasi biruin mo, 12 dosenang pulis papasok sa bahay mo, hindi ka makagalaw sa cellphone mo, and anything parang i-intimidate ka, parang pagpapalag ka, parang susunggaban kang buhay, parang isasubdue ka nila. So I have to negotiate my way. Kasi gusto nga nilang kunin yung cellphone ng partner ko. Gusto nilang kunin lahat yung gadgets. Sabi ko, it's not mine. That's my partner's cellphone. Buti na pakiusapan ko yung lead. At saka I suspect the whole time na sinis nila, may mga
apat na nagbibideo, and I suspect at least 2 of them are doing live. I think Tory was watching it. He must be enjoying seeing me abused, seeing me defeated kasi napasok yung bahay ko with a very questionable warrant, search warrant. Kung may kaso ka, kung may kasalanan ako, General Tory, you file the case, prove it to the court. Bakit kailangan nyo pang agawin yung cellphone ko? Bakit kailangan nyo pang kunin yung PC ko? Ibig nyo bang sabihin, lahat ng vlogger na nagsasalita, pwede nang isyuhan ng warrant, search warrant? So this is a precedence. So I warn my fellow vloggers. Tory is an evil guy. Wala tong alam sa batas eh. Nahinira lang yata to dahil sip-sip eh. Mutila ni glubot ning demonyo ha. Kini story kita kasanawang murag buaya. I do not see integrity in Tory. And I warn my fellow mga vloggers. Tory will do anything to silence the Filipino because he is enjoying the power and he is enjoying the perks and the money he's getting from being the Verdugo. He's the butcher. So, nanawagan ako sa mga Cebuano. Magkita ta diri sa Mandawi, atong punon ang binyo, atong ipakita kang Tatay Digong nga ato siyang palangga, atong ipakita sa gobyerno ni Bangag nga daghantang isog, daghantang nagpakabana, nga andam tang mulihok kung kinahanglan. Ihawa lang ko, okay ran ako. Pero di gyud ninyo maihaw ming tanan mga Cebuano. Tory, tapang ka lang eh, kasi may mga sundalo ka, mga pulis ka, full battle gear. Mga religious group yung kaya mo. Mga babae lang kaya mo. Ordinaryong citizen tulad ko lang kaya mo. Pero siguro, Tory, pag may taong may baril, payag ako, barilan tayo eh. Matapang ka lang, Tory. Kasi nasa posisyon ka. Nagtatago ka sa mga sa mga pulis mo. May pera kayo. Nilimas nyo na nga yung pera ng budget ng 2025 eh. Magkano bang natanggap mo, Tory? Paambon naman dyan. Kami pa, mga yung HOR pa, paambon naman dyan, mga Quadcom, Tricom. Ang yayaman nyo na. Ang yayaman nyo na. Ilang milyon ba? Ilang bilyon ba ang kasya? Ilang bilyon ba ang sapat sa bulsa nyo? Hindi pa kayo hindi na kayo naawa sa Pilipinas? Hindi na kayo naawa sa mga bata na namamatay araw-araw dahil sa mga adik? Drug money are now flowing into the pockets of our politicians. Mga uniform policemen, mga sir, uniform military men, sir, drug money is now flowing into the pockets of our politicians and leaders in the government. Pag hindi tayo nag-alsa, hindi tayo nagkaisa, hindi na tayo pumalag, wala ng Pilipinas na daratnan ang mga apo natin. Sirang-sira na. Sa ngayon pa lang, sirang-sira ng Pilipinas. It's no longer safe to go out in the streets even during the day. Sa gabi pa kaya. I appreciate sa mga nakikinig. Kanina pa to 2,000 to 2,700 na viewers, and I'm overwhelmed. Salamat po. I understand na you follow this not because I'm June Abinis. You are watching this because we are on the same side. You are watching me not because I'm June, but because we are concerned Filipino. Kaya we are on the same side. Kaya sa mga nitanaw diha nanonood, let's do everything we can to support the movement against this Bangag administration.
And also, if we cannot kick out this Bangag administration this year, at least let's vote yung mga senador ni Duterte. Yung mga Duterte senador ang iboto natin. Let's spend money. Let's do hard work. Let's sacrifice. This is not our fight. Para to sa mga apo natin, sa mga anak natin. I do not know how we can, mismo nga si Tatay Digong, naawa ko. I do not know how to encourage people to do what is right. I don't know anong sasabihin ko kasi nakita naman natin si Inday Sara hinaharas. Araw-araw hinaharas mga Duterte. Pag hindi natin sila susuportahan, pag nawala ang mga Duterte sa Pilipinas, wala na tayo. Kaya masaya kami taga Cebu na pupunta si Tatay Digong. Sana pupunta rin si Inday Sara para makita niya gaano namin ka-love sa mga Cebuano ang mga Duterte. At ang laban from Mindanao to Cebu and hopefully to Manila. I know maraming mga taga Manila naggalit na pagod na sa administration na to. Biruin mo yung budget inubos in 2 months, 63% ubos na. Saan ba yung pera? Naibulsa na. Wala nang project eh. May binili ba sila? Wala. The money was released to the pockets of the politician. Kanino? Siyempre, sino? Lisa, Bangag, Tambaloslos, at minions niya sa HOR. At saka yung pumirma ng impeachment ni Sara. Makita mga taga Cebu, ganina niluwag na akong dughan, I feel better because I was able to speak my heart through this live. The whole, simula kagabi, ay talagang hot akong dughan, yung baga masikip yung dibdib ko. But now I feel better. I have to go out and help my core team to do the last minute work kasi alauna na. Ang sabi ko sa kanila, just let me sleep even 2 hours. Hindi ako nakatulog talaga. Kasi talagang I was overwhelmed gaano kakarapal si Tory at ang administration na to. And yung mga police na nag-implement ng search warrant, I have nothing against you. Alam ko inutusan lang kayo ng demonyong si Tory. Pero sana naman, General Tory, lumaban ka ng patas. Walang arm twisting. Walang blackmailing sa mga judge natin. Walang gamitan ng mga uniform men to protect you. Kung talagang matapang ka, pumunta ka ng Cebu. Yung ikaw lang. At saka ikaw Bangag, pumunta ka rito Cebu para marinig mo kung anong sasigaw namin. Lalo na yung sa mga Quadcom, pumunta rin kayo dito. Mangumpanya kayo dito. Yung mga BBM senatoriable, pumunta kayo dito para marinig nyo anong isisigaw ng mga Cebuano. Sigurado yan. Duterte yan. Parang Risa Hontiveros. Ngayong gabi, makikita nyo kung gaano kayo united ang mga Pilipino. May mga tanong ba kayo dyan? Sorry, I having a monologue. Hindi ako sanay sa sa live. If Fuertes is watching, sir, thank you for watching, sir. Jibelin, di ko to alam yun, no? Lloyd Cosmiano, kababayan ko, amping Kuya John. Thank you. Rodel Mahamhay. I might do a press con or interview mamaya kasi hindi ako nagpakita I have to try to rest. Saka umalis ako sa bahay ko, baka balikan pa ako ng mga tao ni Tory, baka para bang na-violate na yung bahay ko. I feel like anytime they can just come into my house and get anything. That's what I feel. I understand the law. I know the law. I know what is the procedure. Pero once naharas ka ng mga pulis na papasok sa bahay mo, kukunin yung gamit mo dahil namumuliti ka ang CIDG chief na si Tory na may personal, iba ang feeling. So I'm still overwhelmed but this will wear out.
patuloy pa rin ang rally. Kasi ang pinaka-advocacy ko, magkaisa tayong mga Pilipino. Hindi to kaya ng mga Duterte alone. Hindi to kaya ng mga Maiso Group alone. Hindi ito kaya ng mga brave na mga vlogger tulad nila MJ, KLC na mga matatapang, Mark Lopez at mga idol natin sa Manila. Hindi nila kaya yan. Hindi nila kaya lumaban. Ang kailangan natin, ang mga Pilipino, ang milyones na Pilipino na kumbaga magising na. Ang mission lang ng mga vlogger, ang mission lang ng mga volunteer tulad ko is to awaken our patriotism, is to awaken our love to this country, is to awaken our love to our children. Kasi pag hindi tayo nagkaisa, magkalit-silit ng gobyerno, narco state na po tayo ngayon, narco state ng Pilipinas. Drugs are everywhere. Kahit 9 years old, nagsasyabu na. Kahit saang lugar, pwede kang mamatay. Pwede kang, hindi na safe ang Pilipinas. Pwede na yung adik mong kapatid, adik mong asawa, adik mong kapitbahay, pwede siyang papatay sa'yo. Kasi yung drugs is everywhere. Murang-mura na yung drugs. At hindi lang yan, it's not by incident or accident. It is by design. It is designed to destroy the Philippines. There is a bigger force manipulating and driving bangag. Nakita mo si Torre na sumasakay ng helicopter tapos yung pinasok niya yung KOJC. Nakita mo yung gadgets niya. Yung gadgets niya na mga high-tech. Wala namang ganun ang PNP. Sino ba yung nagbigay nun? Sino ba yung nagpahiram nun? Ang mga Amerikano. Anong gusto ng Amerikano? Magkagulo tayo. Bakit gusto nila magkagulo? Dahil gusto nila i-control. Bakit nila gusto i-control? Dahil, yun nga, they want Philippines to be their base on making war in Southeast Asia. Negosyo. Pero nung nagbaha, nung maraming baha last year, may tumulong ba? Tumulong ba ang USA? Tumulong ba ang EDCA? Meron ba silang binigay na pagkain? Meron bang sundalong kano na nagsagip ng mga nalulunod na Pilipino? Wala, di ba? Isa lang, binibintahan tayo ng mga armas para makipaggera sa China, yung mga Typhoon missiles. Yun ang pinaka-objective. Gagawin tayong Ukraine 2.0. Tapos, pag nagkagulo na, siyempre si Bangag, sila Lisa, yung mga senador na bayaran, mga HOR, yung mga pro-bongbong, magliliparan na yan sa United States at saka sa Europe. Kawawa tayong mga Pilipino. Kaya, hindi ko naman talaga, hindi ko masabing sobrang tapang ko, no. Ang ko lang, ayaw ko lang na pag na wala akong gagawin. Kasi pag wala tayong gagawin, pag yung puwersa ni Bangag at ni Tory, pag dumami pa sila, at lahat ng mga tulad ko na maingay, napatahimik na, kunyari, nagurgor na ako, napatay na nila ako, napatay na nila yung mga Duterte, di ba? Mismo si Inday. Si Inday Sara, sinabi niya, gusto nilang patayin si Inday Sara. Sino ba ako na hindi nila pwedeng patayin? Kaya yung mga natatakot dyan, darating ang panahon, pag darating ang panahon na matapang ka na pwede ka ring patayin. Pero habang meron pang marami pa tayo, magkaisa na tayo. Gusto ko magbasa sana ng comment kaso medyo maliit yung Naiwan ko yung glasses ko sa bahay kasi I have to leave the house at 5 o'clock kasi sa tingin ko yung mga PNP na yon is under the direction of
of Tory. Ang pakiramdam ko, baka sabi ni Tory, parang gusto pa niya kung abusuhin, baka babalik pa sila, patayin kami. Parang yung nasa isip ko, okay, I have to leave. Bakit ako alis sa bahay ko? Because mayroon pa akong tatrabahuin sa rally. Mamaya, I am still part of the program. So, I will be also hosting. So, kaya ina-unload ko yung naramdaman ko dito. Because I don't want to be emotional hosting the rally na andun yung mga idolo natin. Andun si Vic Rodriguez, si Kong Dante, idol natin yan. Si Tatay Digong, hopefully. At sana si Inday Sara, andun din. Mga leader natin yan na pag-aasa ng bayan natin. Yung mga Duterte senators, Duterte candidates, pag-aasa natin yan mga Pilipino. Pag-aasa natin sila. So, I think I've taken much of your time. Pasensya na, I cannot, I wasn't able to acknowledge na yung mga comments nyo. I'm just unloading my emotion para I can think clearly kasi I'm exhausted, tapos emotionally ano rin ako, parang I'm still a bit shocked na ang kapal ni Tory, no? Tapos yung mga PNP natin mga PNP natin ngayon will blindly follow orders kahit alam nilang nakakasakit na or kahit illegal na because they are also afraid to lose their job. Kaya nga pakiusap namin sa mga PNP personnel, mga sir, let us do our thing, kami mga civilian, let us organize, let us speak, allow us to express our right of expression. Kasi bottom line, tayo rin naman makikinabang eh. Ang pinaglaban ng mga Pilipino hindi lang sa mga civilian. Pinaglalaban rin namin mga advocates, mga volunteers. Ang karapatan nyo mga police. When we criticize Bongbong Marcos administration, we are not only thinking na para sa amin, we are thinking for the whole Filipino nation. Ubus na nga yung pension fund ng mga pulis eh. Hindi na nga nakatanggap ng pension yung mga retired na mga military. Ubus na. Wala nang natira sa pondo ng gobyerno. Ninakaw na nila lahat. Ano pa bang iniintay natin? Nabasa ko, di ba, nag-circulate February pa lang, inubos na nila yung pera. Kahit sasabihin pa ng Supreme Court na illegal yung GAA 2025, moot an academic na yun. Kung na-unload na nila yung pera po, nasa bulsa na nila. Tayo dito Cebu, mag-rally. Malaking rally. Ambag-ambag pa mga volunteer. Minsan may lalapit na mga, sir, ito ambag ko. Ito ambag ko. We're happy. Kami, personal money namin, nilalabas namin para lang successful yung rally. Pero yung mga putang ng mga pumirma ng isang perma lang sa impeachment ni Inday, 150 million daw. Totoo ba yun? Grabe. Dami nilang pera. Habang tayo mga Pilipino, hirap na hirap na. Rodel Matunhay, Solid Duterte. Daryl Yap, sir. Hi sir, Daryl Yap. Thanks for watching. So, sa mga bago lang nakinig, yun, I will wrap it up. Patuloy ang rally. Kahit naharas, nakuha na yung cellphone ko, nakuha nila yung PC ko, kahit illegally na invade yung bahay ko, kahit exhausted ako, wala akong tulog since last night, kahit natakot yung tatay ko, kahit natakot yung mga anak ko, kahit na parang criminal na pinasok nilang bahay ko, it's okay. Basta tuloy lang ang laban ng mga Pilipino. Dito sa Cebu, tuloy ang rally. Cebu People's Indignation Rally. Andito si Tatay Digong. He will inspire us. Pero sana naman, hindi natin ibigay yung lahat ng duty kay Digong. Matanda na si Tatay Diggs. Wala nang energy yan. Idea na lang sa kanya. So let's support him. At sana marami sa atin ang tatayo, lalaban.
Ako naman, hindi naman ako trained to lalaban na kumbat. Maingay lang tayo to say the truth, to say what is right. Siguro I have to cut this live na kasi may trabaho pa ako. Hindi ko lang maiwan kasi I'm amazed na may 2,400 na nag-view. And I'm overwhelmed na first live ko to na sa pilitan, and it only shows na the Filipino are already awakened and concerned na a simple blogger like me, a simple citizen like me, papatulan ng demonyong si Tory para iharas, para lang ang mga Cebuano hindi matuloy yung rally. No sir, nagkakamali ka. Kahit namatay, kahit binaril niyo ako kagabi, tuloy ang rally. Hindi po espesyal si Jun Abinis. Volunteer lang po ako. Hindi ako lang yung pinakamaingay, pero hindi ibig sabihin ako yung pinakamatapang. Mas marami pang matapang na volunteer na Cebuano. Hindi lang articulate tulad ko. Napakaraming matapang dito sa Cebu. Mga retired police, marami kaming volunteer. Makikita niyo mamaya sa rally. Mga police na active, secretly cheering us. Sir, we're with you. Talagang trabaho lang namin, pero we're with you. Do it sir, do it. Sinasabihan kami ng mga active police. So yun, that inspires us. Enough na yun para sa amin na maisugkor. CJ BC Monson. Bye, kumusta? So I have to I thank you. Baka mag-live pa ako mamaya. I will try to make my next live a bit juicy kasi I don't know kung yung pinagsasabi ko rito. Sinabi lang ng partner ko na you have to unload your emotion kasi overwhelmed ako, and I need to unload my emotion para I can function properly kasi in the next 2 hours mag-umpisa na yung rally 4 o'clock pero entertainment pa naman. So kita-kits mga Cebu, mga taga Cebu, mga bay, magkita ta rin Mandawi atong suportahan na Mayor Jonas nga gi-dismiss ni Tambaloslos. Atong suportahan may krama hilabtan nila kay Pro Duterte, atong nang suportahan. So atong suportahan ang mga isog nga mga politiko nga Cebuano ug atong kantsawan tong mga naog kwarta kadtong mga 9 ka mga congressman nga naog kwarta, David Ray Duterte. So thank you. I have to go na. Salamat.